Sa isang tahimik at payapang nayon sa Pilipinas, kung saan ang mga bata ay masayang nagtatakbuhan sa kalsada at ang mga kapitbahay ay magkakakilala, nakatira ang isang pamilyang may alaga na hindi basta-basta. Isang aspin, isang bayani, ang pangalan niya, Poppy. Si Poppy ay anak ni Tala, ang kilalang aso sa kanilang baryo dahil sa pagiging mabait, maalaga at mapagmahal. Namana ni Poppy ang lahat ng magagandang katangian ng kanyang ina. Ang lambing, ang tapang, at higit sa lahat, ang wagas na pagmamahal sa mga bata. Araw-araw, si Poppy ang laging kasama ng mga bata sa paglalaro. Siya ang kanilang bantay, ang kanilang kuya, ang kanilang tagapagtanggol na hindi kailanman humihingi ng anumang kapalit. Minsan maghapon lang siyang nakaupo sa tabi habang sinusundan ng tingin ang mga batang naglalaro sa harap ng bahay. Nakangiti, kumakaway ang buntot, pero laging alerto. Ngunit isang araw, may kumalat na balita sa buong bayan. Uso ang rabies. Mag-ingat sa mga asong may kakaibang laway. Naramdaman ng lahat ang takot. Pinagbawalan ng mga bata na lumapit sa mga asong hindi nila kilala. Ang bawat isa ay naging maingat. Pero hindi nila alam, darating ang isang araw na susubukin ang tapang at puso ni Poppy. Isang umaga, walang pasok ang mga bata. Gaya ng dati, naglalaro sila sa bakuran, puno ng tawanan at ingay. At si Poppy, gaya rin ng dati, ay nakaupo sa tabi nila, matiyagang nagbabantay, nakatingin, at laging handa. Hanggang biglang may isang asong dumating. Mabilis ito, galit. Naglalaway, halos hindi na makontrol ang sarili. Isang asong malinaw na may rabies. Napasigaw ang isa sa mga bata. "Kuya! Aso! Aso!" Papalapit na ang aso sa kanila, handang manakit, handang kumagat. Pero bago pa man ito makalapit sa mga bata, isang malakas na paghampas ang narinig. Isang aso ang biglang humarang. Si Poppy. Gumulong sila sa lupa, nag-agawan sa lakas, sa bilis, sa kagat. Narinig ang malalakas na tahulan at ang tunog ng kanilang pag-aaway. Ang mga bata ay umiiyak, ang mga matatanda ay nagtatakbuhan, pero walang sino mang makalapit. At sa huli, natalo ni Poppy ang asong may rabies. Tumakbo ito palayo, sugatan at talunan. Nagpasalamat ang lahat. Niyakap ng mga bata si Poppy. Pinuri siya ng kanilang mga magulang. "Ang tapang mo, Poppy. Salamat. Sinagip mo ang mga bata." Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may isang bagay silang hindi napansin. Sa bandang tiyan ni Poppy, may maliit na sugat. Isang kagat. Isang kagat na maaaring magdala ng kamatayan. Hindi ito napansin ng kahit sino, pero si Poppy, ramdam niya. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Poppy. Paikot-ikot siya. Tahol ng mahina. Titingin sa kanyang amo. Titingin sa mga batang mahimbing na natutulog. Para bang may malalim siyang iniisip. Kinabukasan, normal pa rin ang kanyang kilos. Nilambing pa rin niya ang mga bata. Sumusunod pa rin sa amo. Masaya pa rin siyang tumatakbo sa bakuran. Pero pagdating ng gabi, naramdaman na niya. May kakaiba, may malamig, may kumakalat sa kanyang dugo. At bago pa man sumikat ang araw, umalis si Poppy. Tahimik, walang ingay, para bang nagpaalam na ayaw niyang makasakit ng kahit sino. Kinabukasan, nagising ang mga bata. "Poppy!" tawag nila. Pero walang asong tumakbo. Walang narinig na tahol. Walang kumalabit sa kanilang mga paa. Hinanap nila siya sa loob ng bahay, sa likod bahay, sa ilalim ng mesa, sa bakuran, at maging sa kalye. Wala. Nawawala si Poppy. Hanggang may kumatok sa kanilang pinto. "May nakita akong aso sa kabilang baryo, parang si Poppy. Pero parang wala na sa sarili." Dali-daling tumakbo ang pamilya. At pagdating nila doon, napahinto silang lahat. Si Poppy ay nakatayo sa gitna ng kalsada, umiikot parang hindi nakilala ang mundong ginagalawan. May laway na tumutulo mula sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay malungkot, pero para bang nagmamakaawa, "Umalis na kayo, huwag kayong lalapit." "Poppy!" Mahinang tawag ng bata. Napaluhod siya, umiiyak, nagmamakaawa. Pero hindi lumapit si Poppy, ni hindi siya umangal. Tumingin lang siya ng mahaba, malungkot, at puno ng pagmamahal. At bigla, tumakbo siya palayo sa pamilyang pinakamamahal niya para hindi niya sila masaktan. Isang lalaki sa sobrang takot,
ay nag-angat ng baril. "Pasensya na, kailangan. Baka may makagat pa." Isang putok, isang sigaw, at isang iyak na narinig ng buong baryo. Bumagsak si Papi sa lupa at sa huling pagkakataon, nakatingin siya sa direksyon ng kanyang amo. Para bang sinasabi, "Patawad, hindi na ako pwedeng manatili. Kailangan ko kayong protektahan kahit sa ganitong paraan." At doon tumigil ang pagtibok ng kanyang matapang na puso. Si Papi, ang asong lagi nilang kalaro, niyayakap at minamahal, ay pumanaw na. Hindi bilang isang hayop, kundi bilang isang bayani. Ang tunay na pag-ibig ay sakripisyo. At minsan, ang mga hayop pa ang nagtuturo sa atin kung ano ang tunay na kahulugan ng kabayanihan, ang unahin ng kapakanan ng iba, kahit na ang kapalit ay ang sariling buhay. Kung ang isang aso ay kayang magsakripisyo para sa kanyang pamilya, tayo kaya? Kaya pa rin ba nating magsakripisyo para sa mga taong mahal natin? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Sino ang bayani sa buhay mo ngayon? Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong aantig sa inyong puso.